we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay-atangan sa One Mindanao. Coast Guard sa Siam Canasud, anaa sa Samal Island alang sa ASEAN Maritime Security. Ikatulong adlaw sa demolisyon sa Cagayan de Oro City, misamot ang tensyon. Kongreso, gipapaspasan ang rehabilitasyon sa Marawi City. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Nahinayo na ang demolisyon sa pipila kabalayan sa Barangay Lumbia sa Cagayan de Oro City. Ang mga apektadong residente, igo na lang sa paghilak samtang ginaguba ang ilang mga balay. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa ikatulong adlaw sa demolisyon sa Upper Palalan, Barangay Lumbia sa Cagayan de Oro City, nakigdialogo ang buhatan sa City Housing and Urban Development Department sa Cagayan de Oro LGU sa mga apektadong residente sa demolisyon. Sa tayo mga ongoing projects karon, intended na sa katong mga nanginanglan og panimalay unya mo apply o mo qualify. So in that way mo nang mahatag ng assistance sa atong syudad. Apan, samtang nagpadayon ang negosasyon, kalit miabot ang Civil Disturbance Management sa Cagayan de Oro City Police uban ang Task Force Oro sa Philippine Army. Wala na makapalagpa ang mga residente sa mga otoridad ug igo na lang sila sa paghilak diyang gipangguba ang ilang mga balay. Gani pipila kanila nagpakiluoy pa sa court sheriff. Dili may pwede magreklamo. No. Ako papa din nagsakit. Na walay pagkunauna sir. Ang sir baliwag. Paminawan ninyo sir. Ang apang ragyuda na sir. Tanawan sa na pangalan sa akong papa. Kabalyero sir, kapito kabalyero. Sumala sa kapulisan nga nagmalinawon ra ang gipaygayon nga demolisyon o kinahanglan lang gyud kuno nga ana ang ilang presensya aron maproteksyonan ang demolition team. Pipila ka mga residente sab kuno ang giaresto human nasakpang ng labay og bato ug botilya. Kagahapon lang giprepara na tong kaso direct assault with frustrated murder in relation sa pag-implement aning rate of demolition. Sumala sa barangay nga aduna kunoy 5 ka hektaryang luna nga gitagana alang sa relokasyon sa mga apektadong residente. Ay kana man nga area sa murag rolling. So, ipatag sila forever na gyud sila dito sa. Hinuon pasalig sa Barangay Lumbia Council nga atimanon ang dulan 300 ka mga pamilya nga maapektuhan sa demolisyon karong adlaw. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Gibutyag karon sa Regional Internal Affairs Service sa PRO 11 nga duna na sila napasaka nga kaso kalabot sa 7 ka drug suspect nga napatay sa operasyon sa Davao City. Sayron tag dugang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Cyril, ang maong mga kaso duha pa lang sa 7 ka mga madugong operasyon sa kapulisan sa Davao City. Apan doon naghihapon ni mga hungihong nga posibleng politika ang nagpaluyo gumikan iladong dikit sa mga Duterte ang gipananggal nga mga pulis. Gikumpirma ni Attorney Amy Agbayani sa Legal Affairs Division sa RIAS 11 nga nagpasaka na sila og kaso batok sa mga pulis nga nalambigit sa pagkamatay sa drug suspect sa Davao City. Kini nga mga kaso sa duha pa lang gawas sa 7 ka operasyon nga gikamatay sa drug suspects. Ang 7 nga napatay kinitong sa mga operasyon nga gilusad niadtong March 22 hangtod 26. Human sa deklarasyon sa War on Drugs ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Tungod niini,
35 ka pulis nga nalambigit ang gitaktak sa pwesto. Apil na si DCPO Director Colonel Richard Badang. Pero wala na mihatag og eksaktong ihap ang RIAS kung pila ka pulis ang napasakahan og kaso o kung unsang police station. So ang amoa is isa ka insidente, isa ka operation, isa ka station. Ang gi-recommend nga i-charge is neglect of duty. Natay nakita na neglect of duty kung naabay irregularity pod during sa operation. Sagad bulungtad og 90 ka adlaw ang investigasyon sugad sa pag-file sa reklamo. Apan sumala sa RIAS 11 nga paningkamutan nila nga mapaspasan ang pag-imbestiga. Pero human sa ilahang investigasyon, ipasa na pod nila ang ilahang rekomendasyon sa laing disciplinary authority. Busa moagi na pod og laing proseso. Recommend na sad nato na sa disciplinary authority aning ato ang mga kapulisan. So i-forward nato kung unsa ang recommendation, and then ang authority na sad, ang disciplinary authority na sad ang adunay kalabutan kung katong recommendation sa IAS ihabang i-adopt, ihabang i-reverse, ihabang i-modify. Sukad Enero hangtod ning kasamtangan, sa 63 ka kaso batok mga gireklamong pulis ang naresolba na. Apil na sa maong ihap ang 2 ka kaso, subay sa baguhay lang nga mass relief. Samtang duna pay 9 ka kaso nga pending. Daan ang gikondena ni Mayor Baste ang pagtanggal sa mga pulis sa syudad. Pero ang PNP miingon nga kabahin ra sa due process ang mass relief. Samtang sumala sa usa ka political analyst, ugaling mo grabe ang bangi sa politika sa mga Duterte ug Marcos. Ginalantaw nga mutumaw ang mga laing investigasyon ug kontrobersiya, labi pa nga nagkaduol na ang midterm election. Mas iinit pa to, no? So maglalabas mga bagong mga investigation, mga bagong controversy, mga bagong pasabog. No? Right now, it seems like it's dominated by the administration, no? Kasi they have the momentum. Pero yun nga, no, ang tanong natin, meron pa bang meron pa bang pangbawi, no, yung other side? Kasi alam natin, no, strategist yung mga like si President Digong is a strategist, naghahanap ba siya ng proper timing, no, na ilalabas niya when it matters the most. Cyril, taas-taas pa yun nga proseso, gumikan mag-agad pa sila sa kung dawaton ba kini sa disciplinary authority ang rekomendasyon sa RIAS. Pero gipanganti sa RIAS nga ilahang paspasan ang pagresolba sa mga kaso. Cyril. Daghang salamat, John D. Esteban. Usa ka kagay-anong lalaki nga magbakasyon unta sa Cebu City ang priso human kini bakwaan og illegal nga droga sa pantalan sa syudad. Arestado ang usa ka 30 anyos nga lalaki nga taga-Lapasan, Cagayan de Oro City human nga makuhaan og ituang pakete sa Cebu atol sa pagrekisa sa mga port police sulod sa Philippine Ports Authority Cagayan de Oro. Sumala pa, nakuhaan og pakete sa Cebu ang suspect diyang gikapkapan kini sa port police. Gipasimot gilayon sa K9 dog among pakete og bagahe nga nakumpirma sa otoridad. Miresponde sab mga personel sa PIDEA Region 10 og Philippine Coast Guard. Nasayran nga padulong unta mosakay og barko pa Cebu ang suspect uban ang iyang mga higala ug banay. Gisuwayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makahinabi ang port police apan wala na sila miluwat og pahayag bisa na ang suspect. Nakaroon sa Samal Island ang Coast Guard Agency sa siyam kanasod sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN aron hisgutan ang maritime security sa riyon, ilabi na sa hisgutan ng West Philippine Sea. Saruntang dugang detalya sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara kasamtang polisiya matud pa sa gobyerno sa Pilipinas. Mao ang pagpahupay sa tensyon tali sa nasod China sa isyu sa teritoryo. Kini ang gibutyag ni Solicitor General Minardo Guevara nga nitambong sa unang adlaw sa Association of Southeast Asian Nations kon ASEAN Coast Guard Forum 2024 ipahigayon sa isla sa Samal. Nagtagbo sa Samal Island ang mga opisyal sa nagkadiiyang Coast Guard nga sakop sa ASEAN nga mao ang nasod Singapore, Malaysia, Indonesia, Laos, Cambodia, Myanmar, Vietnam, Thailand ug ang host country nga Pilipinas alang sa upat ka adlaw nga ASEAN Coast Guard Forum 2024. Tumong niini nga mahisgutan ang maritime security sa ASEAN region labi na sa pagbatok sa mga illegal nga aktibidad sa karagatan sama sa drug trafficking, human smuggling, illegal fishing, piracy ug ang pagsulod sa weapons of mass destruction. We will be coming up
hopefully with a common protocol that will govern the engagements of all Coast Guards or guide the engagements of all Coast Guards in ASEAN. Target sab nga palapdan pa ang kooperasyon sa matag miyembro nga nasod, labi na sa isgutan ng may kalabutan sa seguridad sa West Philippine Sea. Gibutyag ni Solicitor General Minardo Guevara nga mo'y nagsilbing guest of honor and speaker sa forum. Hagbayra nga ipakigdisugan sa Pilipinas ang katungod ni ini subay sa Arbitral Award sa UNCLOS ni atong tuig 2016. Apan luyo ni ini, dunay mga nasod nga wala mituman, busa dunay nagakahitabong tensyon. The existing policy of the government is to de-escalate existing tension. So while we see many incidents at sea that somehow make the atmosphere quite tense and stressful, still the government has always adopted the policy of trying to de-escalate this tension by all available diplomatic means. Apan wala matud pang ipadaplin sa gobyerno sa Pilipinas nga kung ugaling magkagrabe ang tensyon, posibleng mangita matud pa sila og laing pamaagi gawa sa diplomasyang pamaagi. Apan wala nagibutyag pa kung unsa kini nga mga opsyon. Dugang pa nga likayan sab ang mga hitabo nga magresulta sa pagkaaresto o pagkapriso sa mga Pilipinong mananagat human nagbahad matud pa ang China nga ilang pangdakpon ang mga langyaw nga mulampas sa ilang border. But should that eventuality happen, then we will take all the necessary diplomatic and legal action to make sure that the safety and security of our fishermen and other Filipinos at sea within our own EEZ are protected. Hinoon, mamahimong ipadayon matud pa sa mga Pilipinong mananagat ang ilang mga naandang pagpanagat. Ang PCG matud pa mao'y mosiguro sa ilang seguridad. That has always been the way. Yeah. Di naman bago yan. We have been protecting our fishermen. Ang nasod Malaysia ug Indonesia nga dunay samang suliran sa Pilipinas labot sa giilugang territorial waters. Ang ipatuman nila, Malaysia through the Malaysian Maritime Enforcement Agency will do enforcement within the law, within our territorial water, and with regard to freedom of navigation. We also comply the same terms and to comply within our regulation. This is our region. This is ASEAN region. We will support together each other to maintain security and safety. For Indonesian Coast Guard, we will do the law enforcement in our EEZ. We don't thinking about others country, especially from China, in South China Sea. All country already have EEZ. Sa rami pasalig ang member states sa pagtinabangay aron masulpad ang masuliran ay ikatubang karon sa territorial waters sa Southeast Asia. Sara. Okay, dagang salamat Argil, Relator. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Namatikdang wala nagagana ang pipila ka mga traffic lights sa sentrong bahin sa Cagayan de Oro City. Usa kini sa gitumbok sa pipila ka motorista nga hinungdan sa huot nga dagan karon sa trapiko sa syudad. Ani ang report. Sa dalang CM Recto Corner Osmeña Street sa downtown area sa Cagayan de Oro City, kamatikdan ang adunay diferensya nga traffic lights sa lugar. Usa kini sa mga major traffic lights sa syudad, labi pa nga dagsa ang mga tawo sa lugar tungod sa mga nakapalibot nga establishmento, lakip na mga motoristang gabiyahe. Rason nga makasinati og huot nga dagan sa trapiko, labi na kung rush hours. Alang sa motorela driver nga si Renato, hasol alang kaniya nga gapamasahero ang pagkawala sa mga traffic light, labi pa nga mag-unahay na kuno ang mga motorista nga makalusot sa intersections. Walay stoplight, sigurado traffic na kung walay RTA.
Muna dapat na RTA permitting nga nakaatang. Kaya kung wala RTA, traffic kaayo. Kaya ganina wala RTA, ang mga truck nagka-bol-bola. Apan, alang sab sa POJ driver nga si Atak, mas makahuot kuno sa dragan sa trapiko kung mga RTA personnel ang magbantay. Mas pabor kini nga mapaandar og balik ang mga traffic light. Tabi ka traffic yun. Oo, samot ka traffic. Samot ka traffic. Way nga ni, traffic light. Way traffic light. Mas may pag way RTA magbantay dia, wapay traffic. Ang maong problema nakaabot na sa buhatan sa RTA. Usa kuno sa hinungdan sa pagkapalong sa mga traffic light ang mga ongoing road project. Aminado sab sila nga guba na gyud ang ubang traffic lights. Natay 49 ka mga personnel kaning makita nato karon nga mga bag-o nato nga mga personnel nga deployed sa dalan nga mutabang pod og mandate no sa dagan trapiko. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gibisita o gisuta sa ad hoc committee sa Marawi Rehabilitation and Victims Compensation sa 19th Congress ang sitwasyon sa mga bakwit sa most affected areas sa Marawi City. Tungod sa ilang nakita nga sitwasyon, buot nila nga mapadali ang pagbalhin sa mga bakwit. Ano ang report ni James Paulo Yap. 7 na katuig ang nakalabay human ang Marawi siege. Apan wala gihapon nakabalik ang mga bakwit sa most affected area sa Marawi City. Kini gumikan sa kakulang sa patubig, kuryente ug ang pagpatindog og balay. Kasagaran pa lang sa napatindog nga pasilidad ang alang sa gobyerno. Apan wala pay linya sa tubig ug suga. Sa unang higayon, gibisita kini sa mga miyembro sa ad hoc committee sa Kongreso alang sa Marawi Rehabilitation and Victims Compensation sa most affected area. Sumala ni Congressman Zia Adyong sa 1st District sa Lanao del Sur nga naning kamot gyud siya nga mabisita kini sa komitiba aron makita ang matuod nga sitwasyon sa Marawi. Secretary Gibo will be coming over and to check the location where this bulk water facility is to be erected. Because 30% of the project has already been accomplished. Sayang naman yung pera, nandiyan naman yung pera. So the marching order of the President, and this is also being supported by our leader, Speaker Ferdinand Martin Romualdez, that the final completion of the rehabilitation would definitely be spelled out once the people is reintegrated. Gibisita sab sa komite ang temporary shelters sa Sagunsongan kung asa nakita nila ang sitwasyon sa mga bakwit. Nasayran nga nagarenta na ang mga bakwit human natapos na ang 5 katuig nga kontrata. Gipasalig sa komite nga paspasan sa Kongreso ang proseso aron makabalik na ang mga bakwit sa most affected area sa Marawi City ug makumpleto ang rehabilitasyon sa Marawi. We will be making a representation to the Speaker and hopefully the Speaker will be able to join during the discussion and be involved in how we'll be able to settle the challenges of the water system that Marawi is facing. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Magpadayon ang supply sa tubig sa Cagayan de Oro City Water District gikan sa bulk water supplier nga Kobe. Human nga nagpagula og writ of preliminary injunction ang korte. Sa desisyon sa RTC Branch 41 gipaboran diini ang petitioner nga sila kani City Councilor Eric Salcedo o kaubanan nga miduso alang sa temporary restraining order sa korte atong May 13, 2024. Human giputol sa bulk water supplier nga Kobe ang supply sa COWD. Gimanduan sa korte ang Kobe, Rio Verde ug Metropac nga dili una sila magbuhat og lakang nga makaapekto sa kasamtangang estado sa panubig sa syudad. Samtang padayon pa nga ginadungog sa ang kaso sa korte. Gikonsidera sa legal counsel sa petitioners nga usa ka dakong kadaugan sa mga residente sa Cagayan de Oro City nga dili na mahadlok nga kalit mawadan og supply sa tubig. Dili mahimo nga pasagdan. Universally recognized kini nga human right. Busa giatagan kita og order ugnan ang putol sa tubig kay maka-violate kini sa atong basic human right. Dili mahimo. Miabot sa kaping 10,000 ka turista ang misaksi sa dakong dance festival sa Mati City sa Davao Oriental niadtong milabay weekend. Sumala pa ni Police Major Al Anthony Gumban, ang hepe sa Mati City Police Station, atol sa pakighinabi sa GMA Super Radio Davao nga kadaghanan sa mga turista gikan sa gawa sa syudad. Kadaghanan sa matud pa ang dayo aron lang makisadya sa tinuig nga dance festival sa Mati City. Hinuon walay natalang dakong insidente sa maong aktibidad. Gawa sa pipila ka mga individual nga wala gipasulod sa venue
tungod sa pagdala og peke nga tiket. Mabot sa 300 ka security personnel ang nagbantay sa maong aktibidad. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gitudluan karon sa Agricultural Training Institute Region 12 ang mga mag-uuma nga i-explore pa ang mga produktong pwedeng mahimo gikan sa ilang mga tanom aron mapahimuslan o mapagkakitaan pa nila kini. Pamaagi sab kuno kini aron masiguro ang food sufficiency sa riyon. Ani report ni Justoni Humamil. Kinsa bagay magtuo nga daghan di ay pwede mahimo nga mga produkto gikan sa lube? Sama na lang niining coconut coffee, cocoa sugar, coconut flour, coconut flakes ug uban pa. Perfect sab matud ba kini sa mga nag-low carb diet. Tinatry natin to diversify the coconut wherein different crops are being integrated doon. Pipila lang kana sa tatak Soxer dyan nga mga produkto sa mga mag-uuma sa rehiyon nga namugna sa pakig-alayon sa Agricultural Training Institute 12 o ATI 12. Sumala sa ATI 12, buot nila nga ma-explore pa ang pwedeng mahimo nga mga produkto gikan sa mga tanom sa mga mag-uuma aron matabangan sila nga mapalambo ang ilang panginabuhian ug makatampo sab sa food sufficiency sa rehiyon. We want to provide our farmers and our clients as well na magkakaroon ng food sufficiency. And of course, tinuturuan din natin sila na maging enterprising na kung saan meron tayong value adding na pinopromote din sa kanila. Gilaraw sa ATI 12 nga dili na masubli ang nahitabo kaniadto nga kadaot dala sa oversupply sama sa mga kalabasa sa Alamada, Cotabato nga gipasagdan na lang sa kalsada sanglit wala nay namalit. Actually for kalabasa sir, meron na tayong technology. Only siguro hindi lang na-tap yung ating mga experts doon kasi from kalabasa pwede natin gawin yung flour, pwede natin in fact kinahalo na yan ngayon sa bread. And pwede nating ginagawa yan ng mga noodles. May mga chips pa yan ngayon. Meron pang gumagawa na ng ketchup. Tungod ni ini, gipakusgan pa nila ang partnership sa Matag Municipal Agriculturist Office sa rehiyon aron mahatagan og saktong training ang mga mag-uuma. Nakatakda sab nga ibida ang nagkadaiyang mga produkto sa mga mag-uuma sa rehiyon sa Treasures of Sox sa Manila sa June 7 hangtod June 9 karong tuiga. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Hubamil para sa One Mindanao. Gilaraw sa Land Transportation Office Region 9 ang pagpatuman sa interconnectivity kung asa hatagan sab og katungod ang mga traffic enforcers sa Zamboanga City nga manakop og mga kolorom nga mga sakyanan. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Lauman nga mas hugot na ang pagpanakop sa mga kolorom nga mga sakyanan sa Zamboanga City pinaagi sa interconnectivity program sa Land Transportation Office Region 9. Matud sa buhatan, sa himuon nga Memorandum of Agreement tali LTO ug LGU, hatagan na og katungod ang mga traffic enforcers sa syudad nga manakop og mga kolorom nga sakyanan. Magkaroon po ng ngipin ang kanilang pag-enforce. Hindi kagaya ng dati na according to our LGU of Zamboanga, ang kapal-kapal na daw ang mga citation na issue nila sa mga drivers. Pero hindi sila pinapansin ng ating mga drivers. So parang wala daw. Sa tala sa LTO9 gikan January 1 hangtod May 31 ning tuiga, ana sa 27 ka mga sakyanan nga kolorom ang ilang nadakop sama sa motorsiklo, tricycle ug SUV. Posible sab kining madugangan pa pinaagi sa dugang puwersa sa mga deputized traffic enforcer. Kung papasok na yan sa system ng LTO, kung may nahuli po, for example yung license mahuli, hindi na po yan sila pwede maka-drive at pwede nating i-cancel yung driver's license sila. I-issue natin sila ng TOP. Yeah, TOP para medyo malakas naman. Magtambaya yung sab ang LTFRB9 ug LTO9 kalabot sa pagpanakop sa mga kolorom nga PUJ nga napakyas nga makakonsolidate ubos sa PUV Modernization Program. Sa tala sa buhatan, ana sa 89.06% ka mga operator ug driver ang nakapag-consolidate na sa rehiyon nga dunay total nga 2,402 PUV units. Hinuon do na sila'y programa alang sa mga unconsolidated PUV aron makatabang gihapon sa panginabuhian sa mga apektadong PUJ drivers.
Actually, yung hindi pa nakapag-consolidate, may programa ang gobyerno natin dyan. Example, yung sa super schooler, yung sa entrepreneur. All those who did not consolidate na apektado ng mga drivers or operators, they can avail of that program. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Nang hinaot karon ang pipila ka mga e-trike operators sa Zamboanga City nga unta tugutan na sila makabiyahe sa National Highway sa syudad. LTO Region 9 gibarugan nga bawal pa ang mga e-vehicles sa National Highway. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Aminado si Sampang Abdullah nga taga Zamboanga City nga dakong tabang na sa iyang panginabuhian ang pagpamasada gamit ang e-trike. Apan, menos kuno ang iyang kita, sanglit taman ra ang iyang biyahe sa mga barangay road sa Campo Islam ug Sutorbil sa syudad. Oo, kung pwede sana. Kung anong gagawin namin para makadaan kami. Nang hinaot ang ubang commuter nga unta tugutan na sa gobyerno ang mga e-vehicle nga makabiyahe sa National Road, sanglit dakong tabang kuno kanila, ilabi na kung dunay emerhensya. Kailangan sa emergency, katulad yung isang araw, nagpunta kami sa General, sa anak ko. Ganito yung anak yan, sana pwede naman to, kasi hindi naman to sagabal sa iba. Apan matud sa Land Transportation Office Region 9, bawal paghihapon nga makabiyahe sa National Road ang mga gagmay nga mga e-vehicles, sama sa e-bike o e-trikes. Hindi yan pwede sa National Highway. So, kung pwede lang sila yan sa kanila mga, for example, sa mga subdivision, hanggang doon lang po sila. Hindi sila pwede lalabas sa mga National Highways. Hinoon, naglaom ang mismong buwatan nga kadtong mga dagkong e-vehicles pwedeng makabiyahe sa national roads. Apan nagulat pa sila og bagong guidelines kalabot e-vehicle sa syudad. Siguro by this June or July, lalabas na po yung mga guidelines regarding the e-vehicles. Sa ngayon, wala pa po tayong guidelines. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Nagpagula na ang provincial government sa Basilan og executive order alang sa temporaryong pagbawal sa pagpasulod ug pagpagawas og binuhig baboy gikan sa Lamitan City sa Basilan. Kinihuman nagpositibo sa African Swine Fever o ASF ang pipila ka mga baboy sa maong syudad. Ari report ni Krista Dapitan. Ubos sa Executive Order No. 2024-06, temporaryong ginabawal ang pagtransport, pagpasulod ug pagpagawa sa tanang binuhing baboy o pork products nga gikan sa Lamitan City, Basilan. Kini aron malikayan ang hulga sa African Swine Fever o ASF. Kinihuman nagpositibo sa ASF ang 8 ka mga blood sample nga gikan sa mga baboy sa barangay Bulingan, Buahan ug Kalugusan sumala sa Provincial Veterinary Office sa Basilan. According to the City Vet of Lamitan, nagsimula raw po sa Barangay Look, pero ipagpapatuloy po namin, ma'am, ang investigation. Kasi kailangan din kasi, ma'am, 'di ba, yung kokolektahan namin ng dugo for confirmatory test. Dati naman free ang Basilan, pero hindi pa natin masabi no paano nakapasok kasi yung virus kasi. Dugang sa buhatan, padayon ang ilang pagmonitor sa uban pang lungsod sa Basilan aron masiguro nga dili mo kuyanap ang ASF. Sulod sab sa maong EO ang pagmando sa mga hotel ug restaurant ug ubang food establishment sa probinsya nga i-dispose gilayon ang mga salin niining pagkaon ug dili na ihatag sa mga hog raiser aron ipakaon sa ilang mga binuhing baboy. Pahimangno karon sa ahensya nga i-report gilayon sa ilang opisina kung adunay mga kadudahang insidente sa pagkamatay sa ilang mga baboy. Dili sab una mamalit og mga binuhing baboy o bisan unsang mga produkto sa baboy nga gikan sa Lamitan. Ngayon kasi, ma'am, medyo waiting kami, no, yung province, no, yung provincial vet office sa action na iti-take ng city government of Lamitan. Papatawag din po ako, ma'am, ng meeting, no, together with our mga municipal agricultural officers ay advices na hindi dapat bumili po ng mga baboy, no, galing Lamitan. Ako si Krista Dapitan para sa One Mindanao. Patay ang usa ka rider human kini nabangga sa usa ka 10-wheeler truck nga nagkarga og mga goma sa Zamboanga City. Dead on the spot ang rider samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo human kini misugat sa 10-wheeler truck nga nagakarga og mga goma sa barangay Talisayan, Zamboanga City pasado alas 12 sa kadlawon adlaw Miyerkules.
Gumikan sa kakusog sa impact, nalagpot ang rider ug motor diini, hinungdan sa kamatayo diini. Sumala sa driver sa mong 10-wheeler truck, ngadto sa kapulisan nga paspas kuno ang padagan sa biktima ug kalit kining nag-overtake sa iyang sakyanan dayon bangga. Gikustodiya na sa kapulisan ang driver sa mong truck kinsa wala na gipangandan. Ginasuta pasab sa kapulisan ang identifikasyon sa maong rider. Nauli na ang usa ka sling bag nga dunay sulod nga dakong kantidad sa kwarta ngadto sa tag-iya niini sa Davao City. Personal nga gitunol sa nakapunit sa maong sling bag ngadto sa tag-iya Lunes sa buntag. Sumala pa nabilin sa lamesa sa usa ka kan-anan sa JP Laurel Avenue sa Bada, Davao City ang maong bag niadtong May 28. Ana sa 97,000 pesos cash ang sulod sa matud pa sa maong sling bag. Sumala sa nakakuha sa sling bag, iyang gikuha ang nabiling bag sa lamesa kay iya matud pa kining i-safe keep. Hinuon di na mo pasaka og kaso ang tag-iya sa bag. Misa ka na sa duha ang natalang patay tungod sa dengue sa Tagum City sa Davao del Norte karong tuiga. Sa impormasyon nga nakuha sa GMA Super Radio Davao gikan sa City Epidemiology Surveillance Unit sa Tagum City Health Office, usa ka 6 anyos nga babae gikan sa Barangay Magugpo West ang uleng natalang patay tungod sa dengue. Gawas niini misa ka na sab sa kapin 583 ang kinatibuk ang ihap sa nataptan sa dengue sa syudad karong tuiga. Gani nagpabilin nga gipailawom sa dengue outbreak ang syudad sukad pa sa milabing tuig. Tungod niini subling nagpasidaan ang lokal nga panggamhanan sa Tagum City sa publiko nga kanunay maragana batok sa dengue. Pinaagi sa pagsiguro nga limpyo ang palibot sa matag panimalay aron malikayan nga musamot pagtaas ang maong kaso. Kanunay sab ang pagpasidaan sa Department of Health nga batasanon ang 5S kontra dengue, partikular ang search and destroy mosquito breeding sites, self-protection, seek early consultation, say yes to fogging ug sustain hydration. Gipasalig sa Land Transportation Office 9 nga marilis na ang tanang pending driver's license card sa sunod bulan. Gibutiag sa Regional Director sa Land Transportation Office Region 9 nga si Aser Ibrahim nga dunay pay kapin 19,000 ka backlog sa driver's license card sa Region 9. Kinisukad pa sa bulan sa Disyembre sa milabing tuig nga naghatag og kahasol alang sa mga motorista sa tibok riyon. Hinuon as of May 2024 ana sa kapin 118,000 ang na-release sa LTO9 nga mga lisensya. Apan gipasalig karon sa ahensya nga makumpleto na ang distribusyon sa mga card. Una mahuman ang bulan sa Hulyo ning tuiga. Sa karon ginapanningkamutan na sa ahensya nga makuha ang mga plastic card nga gikan pa kuno sa Central Office aron mahinay-hinaya na kining ihatag sa mga driver. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang mga official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas na komisyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasod.